Hello guys! Nandito tayo ngayon sa Seaside Heights. Nakita natin yung ano. Ayan. Tayo. Sunbathing. So lahat ng mga nagsa-sunbathing dito two-piece. Busog na naman yung mata ni Daddy. Ayan yung mga bata. Naglalaro sila. So yung mga beach dito, may mga badge sila ganyan. As yung mga beach dito, marami kasing beach, hiwa-hiwalay. Meron silang bayad. Merong parang only na buong summer, merong per day, may per week. So ang na-access lang namin today is day lang, isang araw lang. Magkano, Dad? 13 per head. Per head. Adult lang. Yung bata, 12 years old and below, libre lang. Kaya yon. Inano lang namin. Tinry na namin habang may off pa ako. Anyway, yung vlog natin ngayon ay para kay maraming nagko-comment sa atin. Thank you sa mga interested na mga nanonood. Isa si @family Polly. Sabi niya, thank you for the vlogs po. They give us TK nurses, especially sa naghihintay mag-current, a great preview of what to expect. Please keep posting, inspiring po. By the way, do you have any updates from your past vlogs regarding income, expenses sa NJ? Now that stable na po kayo. Is Lakewood a good place to live, especially for families? Okay, sagutin natin yan. And meron pang isang nag-comment. Shout out din kay Ma'am @Pinay 103. Sabi niya, hi Ma'am, sa NJ po kayo. Pwede vlog ang cost of living sa NJ. Ayun. Shout out sa iyo, Ma'am Pinay. And shout out din kay Mama Dolls RN. Sabi niya, hi, new subscriber here. Nakakatuwa, pataas ng pataas yung ating subscriber. Though, hindi naman natin yon focus. Pero nakakataba naman ang puso na may mga bagong nagsasubscribe. Ibig sabihin, yung mga, though ganun din naman talaga kami nung naghihintay kami. Talagang nanonood kami ng iba't ibang mga vlogs na makakatulong sa amin bago makarating dito. Sabi niya, ask ko lang po if direct hire ba ang Town Kids, kaya ng single earner if family of 3? Thanks po. Okay. So, mabilis ang sagot. Dito tayo sa New Jersey, specifically sa Lakewood, tayo nakatira. Kung saan maraming Jewish. Kasi parang dito ang pinaka-base ng mga Jewish sa New Jersey. And ang mga client talaga namin sa Town Kids mostly ay Jewish. And ang Town Kids ay, yes, direct employer. Direct sila. Sila talaga ang kausap namin. Though meron silang agency na hinire sa Pinas, which is MMML. 3M. Triple ML. Sila yung, kasi sabi, kailangan daw talaga ng agency from Pinas na nakaregister sa POEA para legal na makapag-recruit ng nurses sa US. Kids found a shell daw. Yeah. So nice. Nakikita ba? Ang cute. Super cute ng color niya. Okay. Ngayon, pasadahan natin ng mabilis yung ating cost of living dito sa New Jersey, specifically sa Lakewood. Kung kaya ba ng single earner, ang family of 4 pa kami ha. Ang tanong is family of 3 eh. So, cover na natin yan kasi family of 4 tayo. And single earner pa kami so far kasi si Daddy non-stop naman siya nag-a-apply ng remote job as an IT pero maraming mga interview. Hindi na nga remote. Oo. Ng on-site. Kahit on-site. Maraming namang interview pero wala pa tayong job na nalaland for him. Pero hoping and praying pa rin tayo. We're non-stop looking for IT job. Ngayon, single earner
as much as possible, mag-share ako ng detailed. Hindi lang natin syempre pwedeng i-disclose yung exact nating salary per hour. Pero as much as possible, yung take home ko, less na yung tax, kasama na lahat ng OT, i-disclose natin para magka-idea ang lahat kung kakasya ba. Okay, isa-isahin muna natin yung mga basic na kailangang para mabuhay ang isang pamilya. Una, housing. Kami ay nagre-rent sa New Hampshire Commons. Tama? New Hampshire Commons. So, sa mga town kids na nanonood or mga mag-work, pwede kayong mag-inquire sa New Hampshire Commons. Hindi mahigpit yung landlord kasi halos lahat ng town kids doon kumukuha. So, more than 60 na yata of families kami doon. And tiwala na yung landlord sa nurses na Pinoy. Hindi mahigpit sa mga requirements, kaya madaling makapasok. So, ang kinuha naming apartment is 2-bedroom. Kasi akala namin required na kapag 4, 2-bedroom. Pero may nakita kami na iba, pinapayagan naman pala kahit 1-bedroom lang, no? So, pwede ka ring mag 1-bedroom. Though, sobrang konti lang ng difference. Yung 2-bedroom na nakuha namin is 2,250 per month. Ang 1-bedroom doon sa kasama namin, ang kanila ay 2,000 ba? 2,000. So, nakatipid lang ng 2,250. Ganon. Konti ng difference. Ang 1-bedroom ay 1 bath lang din yon. Pero ang 2-bedroom, 2 baths din siya. Pareho yun, may bathtub. Ayun. So, maluwag kami sa bahay. Pero, okay naman. So, yung iba din, ginagawa, nagsishare. So, pawa, single mom, nagsasama sila. Yung isa, tag-isa sila ng bedroom. So, malaking tipid yun pagka ganun, di ba? Advisable lang yun sa mga single. Single. Pero sa family, hindi ubra. Oo. Unless super close na kayo or talagang Hindi rin. nag-ano kayo, hindi talaga. Super good kaya hindi rin. Oo, nasa kanya. Nasa kanya lang. Kasi ano lang naman, kung gusto lang naman makatipid, di ba? Alam mo naman, pag nagsisimula, lahat, titiisin natin eh. Kailangan lang talaga marunong ka makisama. So, yun yung ating rent. Kadikit ng rent natin yung water. Kasi fix ang water natin dito sa nirerentahan namin, which is 70. So, 2,250 plus 70 water, yun yung ating monthly expenses sa apartment. Fix yun. Next, electricity natin, for the past months na nag-rent kami, nag-range lang siya ng 60 to 70. So, mababa yun. Compare sa iba naming kilala, sobrang taas ng kanila, umaabot ng 250 to 300. Kasi, swerte kami doon sa nakuha naming apartment. Noong winter, hindi kami masyadong giniginaw. Nag-ano lang kami, kinakaya kahit hindi naka-on yung heater, kinakaya ng naka-jacket, tapos blanket, nakakatulog kami ng gano'n. Pero may time din na talagang sobrang lamig. Ayun, ino-on naman namin ang heater, pero hindi siya madalas. Kaya hindi talaga tumataas yung aming electricity. Ngayon namang summer, ang ganda rin ng temp dito sa apartment namin kasi malamig. Pagpasok mo, akala mo naka-on yung aircon, malamig siya. Ang sinasuspect ko nga is baka bumababa yung lamig sa amin from second floor. Yung pag naka-on yung aircon sa second floor, baka bumababa yung lamig. Kaya nadadamay kami, malamig talaga. Ganon. So, yun. Ang aming electricity, hindi pa so far lumagpas ng 70. 16 to 70. Pero, mind you, kapag malakas talaga kayo mag-on ng heater or aircon, aabot siya ng nasa 200 to 300. Depende siya sa gamit. Next, gas or heating.
Okay, yun ang ginagamit nun yung pangluto, no? Yung pangluto, tsaka yung water. Pag-heat. Yung gas. Mm. Ano-ano yung mga nakapaloob Ito doon? yung heating natin, gas yun. Ah, okay. Eh, yung sa tubig, pag mainit yung water, pag naliligo. Ah, okay. So, yun. Yung gas kasi, separate pa yung payment niya. Hindi kagaya kasi dyan sa Pinas, no, na yung gas is binibili natin tangke, no, para magluto, tapos pinapalitan. Hindi ganon. Dito, fix siya doon sa apartment. Mga tubo na nakakabit. Babayaran na lang din siya monthly, parang electricity. So far, hindi pa tayo tumaas ng 90. Nag-range lang tayo ng 80s. 80s. Pinakamataas na yung 80s. And then last month lang, itong recently, ang bill namin, nagulat ako sa gas, is 16 lang. $16. Sabi, wala naman kaming binago sa usual naming pagluluto or paggamit ng mga appliances. Same lang. Naging 16 siya, hindi ko alam kung bakit, no? Iyon. So, yun pala, ang gamit namin sa bahay ay meron kaming air fryer, may microwave, may ref, washer and dryer, may dishwasher. Lagi namin gamit ang dishwasher araw-araw. Halos araw-araw doon kami nag-washer and dryer sa paglalaba. And then, lagi rin namin ginagamit ang air fryer sa pagluluto. Ano pa? Wala kaming electric fan. Wala kaming mga ganon. Iyon. Ayun, mga charger. Yun lang. Oo. Mga usual. Yun. And hindi kami nagtitipid sa mga ganon naman. So, yun yung usual naming bill. Pinakamababa, 16. Pinakamataas na nasa 80s sa gas. Okay, next. Idagdag ko pala yung sa dishwasher kasi marami talaga natatakot na mga families na gumamit ng dishwasher kasi iniisip nga nila na malakas sa kuryente Sa tubig. tsaka sa tubig. Though yung tubig naman niya kasi namin is fixed lang. Pero kasi nag-heat kasi siya ng matindi para ma-sterilize siguro yung mga pinagkainan natin. Akala nila mataas sa kuryente. Pero yun nga, araw-araw kaming gumagamit. Hindi siya mataas sa konsumo sa amin. Parang wala naman na ba? Oo. So, recommended talaga na sulitin natin yun dito. Kasi nga, nung sa Pinas pa lang gusto na namin magpa-install ng ganon. Nung dito talagang sinusulit namin. Kasi nga, tamad kami ni Daddy maghugas ng pinggan. So, yun. Gamit na gamit sa amin yun. And ang galing talaga ng appliance na yan dahil ang laking tulong niya at ang linis talaga ng niya. Kahit na sobrang daming sebo, makapal yung mga natirang pagkain sa pinggan, natatanggal niya. Kahit dun sa mga plastic containers na mahirap tanggalin yung sebo, doon natatanggal niya talaga. Basta yung ilalagay lang natin doon yung mga dishwasher safe na nakasulat or microwavable, pwede rin yun. Okay, next natin ay yung internet. Ang internet natin, Verizon ba tayo, Daddy? Opto? Hindi. Optimum. Optimum. Okay, Optimum kami, ang kinuha namin. Mas mura yun, na? Mas mura yan compare sa Verizon pala. Kaya yun ang kinuha namin, which is 35 per month. Okay, so, depende yung kukunin nyo sa lugar na natitirahan nyo kasi aalamin nyo kung ano ba yung may signal doon. Kasi baka kumuha kayo ng mura, wala naman palang signal sa lugar nyo. Ayun. And next, yung mobile data namin. Ang kinuha lang namin ni Daddy is Telo. Nag-Telo kami. Malaking tipid siya para sa akin. For the first 6 months, si Daddy parang $10 lang eh. Tapos ako parang 15. Kasi depende sa promo. Pero after na ng promo period, magiging 25 per month siya. So kami ngayon ay naka 25 per month na. So kung dalawa kami, $50 per month.
ano lang yon, SIM card prepaid. Hindi na kami pa kumuha ng plan na may mga phone kasi nga mahal siya. So yon, isang ano na rin yon. Isang tip na magagawa ninyo para makatipid sa internet. Diyan pa lang sa Pinas, i-make sure nyo na yung cellphone nyo ay may eSIM. Kasi may mga phone na mga old model, hindi na siya compatible sa eSIM. So, kung magpapalit din kayo ng phone, di dyan na, parang mas mura pa yata dyan. Kasi yung mga nabibili namin dito, nung naghanap kami ng cellphone ni Daddy, may vlog kami noon na naghanap kami ng cellphone ni Daddy dahil nawala ng signal yung cellphone niya. Wala sana kaming balak bumili kaso nasira yung phone niya. So, napilitan kami bumili ng cellphone. Ang mga nabibili dito ang cellphone, laging nakadikit yung postpaid plan, no? Naka-lock. So, bumili talaga kami sa Apple Store, which is medyo mas pricey siya. Ayun. So, kung ayaw nyo magpalit ng phone, make sure nyo dyan pa lang na okay yung phone yung magagamit dito. Kasi dyan, may mabibili pa kayong mga second hand na mas mura lang, mga ganon. Mas makakatipid. Next natin, after ng mobile data, food. Okay, and groceries. Dito sa New Jersey, okay, break time na tayo. May kausap si Daddy. Ganyan yung may lifeguard kapag ka merong mga lumalayo sa sa shore is pinipituhan niya. Ganito yung mga trip ng mga Amerikano, nagsa-sunbathing. Sobrang dami nila. Yan. Okay, mabalik tayo sa food and groceries. Dito kasi sa Lakewood or sa New Jersey, sobrang daming food pantry na pwede nating may-utilize habang nag-i-start pa lang tayo. So, may list na binibigay sa mga sa mga bagong dating. Sobrang dami talaga. Iba't ibang lugar. So, yun. Pwede natin yung i-utilize muna habang nag-a-adjust pa. Punta sa mga food pantry. May weekly, may monthly. Pwede kang pumunta sa iba't iba. Bawa sa isang araw, pwede ka pumunta sa tatlong food pantry na na nagbibigay once a month, na ganon. Pwede rin doon sa weekly, babalik ka ng babalik weekly para makakuha ng mga food. So, napakarami nilang binibigay. Napakalaking tipid nun. Malaking tulong sa nag-i-start. Though, hindi pa rin maiwasan na kailangan pa rin nating groceries dahil sa mga kailangan natin sa bahay like toiletries, cleaning materials, mga ganyan. So, ang ko lang, rough estimate namin na nagagastos is nasa 500. So, still nakadepende yan kung gaano kayo katipid at gaano naman kagastos pagdating sa groceries and food na mga niluluto. So, yung 500 na yon kasama na doon yung food pantry. Nagpo-food pantry pa kami noon. May nagagastos pa kaming 500. So, kung hindi ka magpo-food pantry, for sure, mas mataas pa doon yung magagastos. Depende sa mga bibilihin nyo. Next ay Occasional dining. Occasional dining. Yung mga paglabas-labas namin, hindi talaga yan naiiwasan. Parang nakakamiss din kasi talaga minsan yung paglalabas ka, kakain sa labas. Though hindi palagi, sobrang bihira lang. Yun, ang rough estimate din namin sa pagkain-kain sa labas,
Kada kain namin, halimbawa, McDo, or iba-ibang mga fast food, mga 20 to 30, depende kung gaano karami yung orderin. Kami, sobrang tipid na nun. Like, nag-sharing lang kami kasi mahina naman kumain yung dalawang bata. Parang ganon. So, 20 to 30 once a week. So, that's total of 120 per month. Yun, depende pa rin yun kung gaano kayo kadalas lalabas at kakain. 670. Next natin ay car payment. Yun ay 670 per month. Depende yun kung ano yung sasakyan na kukunin din ninyo. Merong mas mababa kayong makukuha, meron ding mas mataas. Pero yung sa amin ay 670. That is Nissan Rogue na all-wheel drive. Yun yung pinakamura doon sa list na na pinrovide sa amin. Pero meron kami nakikita mas mababa pa ngayon eh. So yun. Check nyo na lang. Gas. Gas na sasakyan. Ngayon kasi ay mataas, no? Ang taas ng per gallon. Yung last lang natin kakapagas ay 45 full tank. So nagpapa-full tank kami mga twice a month. Yun yung regular namin. Nakadepende pa rin yun kung kayo ay hindi naman masyadong nagda-drive. Ako kasi is nagpupunta sa bahay ng pasyente, kaya ganun yung gamit namin. So, 90 per month ang gas namin sa sasakyan. Next ay car insurance. Magkano yun, Dad? 300 per month. 300 per month. Ang kinuha namin ay Progressive. So, ang pinakamura daw na naglalaban ay Progressive and Geico. Meron pa isa eh. Nakalita ko. Basta ganun. Pagka kukuha kayo ng insurance, ayun, mai-compare nyo na lang. And, isa pa, mataas daw ang insurance dito sa Lakewood compare sa iba. Ayun, marami talagang car accident dito sa Lakewood. Madaming sasakyan. Marami rin kasi talagang population siguro. I don't know. Ayun. Next ay yung ating insurance. Health insurance. Health insurance. Which is 300. 300. Yan kasama na yung dental and optal sa mata at sa aming mga dental. Sa amin dalawa lang yun ni Daddy kasi yung dalawang bata sagot pa sila ng NJ Family Care. So ano pa yun? Medicaid. Sagot pa ng government kasi below pa yung aming income. So may ganun dito. Below sa minimum, I don't know kung ano yung range nila. Parang 99,000 per year. Pag below ka pa doon, pasok pa sa NJ Family Care yung mga bata. Pag family of 4, meron, pag dalawa lang sila, single mom, hindi sila na-approve doon. So iba-iba, no? Iba-ibang scenario. Kapag naman daw OT ng OT, malaki yung sinasahod, makikita sa payslip, hindi rin na-approve. Parang ganon. Depende talaga. So, ina-apply yan. Swerte kapag nakapasok pa. Next ay Life insurance. life insurance. Hindi. Mabalik tayo sa healthcare. Pag pipili kayo ng healthcare, mas maganda yung mas mababa yung deductible. So, yun. Medyo mas mataas ng konti yung premium. Pero, at least, hindi ka matatakot na ma-hospital or emergency kasi mababa lang yung deductible. Ngayon kasi yung sa amin,
sobrang taas ng deductible namin. Kahit yung Ngayon kasi, mababa yung premium namin monthly, pero ang taas ng deductible. So, nakakatakot na isang ER mo lang, ang laki ng gagastusin natin dahil sa deductible. Next, yung life insurance. life insurance. Yes. Kumuha na kami ng life insurance last month lang. So, advisable, ina-advise ko personally yung mga new immigrant, kumuha agad ng life insurance. Ang mura lang pala ng life insurance dito. Tapos ang laki ng coverage compare sa Pinas, di ba? Tapos, mas maganda kasi na kumuha agad dahil mas tumataas yung edad, mas tumataas din yung premium. So kami, ang nakuha ko, so yung insurance namin, dalawa na kami, ay 80. Ang coverage nun, each kapag death occurred is $500,000. Yun yung kanyang insurance. So, ano 'di ba? Ang laki ng coverage. Tapos, 80 lang per month. Dalawa na kami. Yun. Next ay, yun na pala yun. 4715. That's the total. Magkano? 4715. 4,715 monthly ang aming expenses. So, more or less, no? Ngayon, ang malaking tanong, kaya ba yon ng single earner na family of 4? Ngayon, ang aking take home na, no? So, i-disclose ko yung take home ko, pero hindi yung per hour. Yung take home ko kasama na dyan yung OT, total of overtime. Kung ilan yung in-overtime ko, hindi ko na yun sasabihin. Basta yun yung total, take home. Less na yung tax. Meron pa akong loan sa office. May ganun eh. Kasi pagdating may pinrovide silang 2,000 na walang tubo. So binabawas sila yun monthly. So lahat ng tax, napakaraming tax dito sa New Jersey. Ang total take home natin ay 6,000. So kaya kasi nag-OT tayo. Kung hindi nag-OT, ang tanong, kaya ba? Ang sagot ko, kaya pa din. Sobrang break-even lang. Walang sobra. Kasi ngayon, dahil nag-OT ako, may sobra, di ba? Kasi more or less, nasa 1.7 yun. 1.7 something ang sobra natin. Dahil kailangan nating mag-overtime sa dami ng ating binabayaran. Meron kasi tayong mga payables pa na naiwan sa Pinas. Ganon. Siyempre, alam mo naman mga new immigrant, hindi naman lahat is maraming ipon. So yun, expected talaga na magbabayad tayo ng utang. Yun. So sa extra, yun yung doon natin kinukuha sa OT. So yun. Ang sagot natin ay kaya naman. Basta lang, tipid lang. Oo. Tapos, lalo ng magiging maaluwan kapag nag-double income na. So, praying pa rin tayo na makahanap ng remote job sana si Daddy soon. Yun. So, that's it. Sana nakatulong sa inyo. Alam ko hindi dapat dinidisclose yung mga very detailed na bagay kagaya niyan. Pero, gusto talaga natin makashare. Alam nyo kung ako nung bago umalis, hanap din ako ng ganong vlog. Pero nga, ang vague kasi, sobrang estimate lang, rough estimate lang yung binibigay.
So, parang hindi pa rin natin masagot kung kakasya ba yung kita natin. Kasi iba naman yung kita nila, iba yung kita natin. Ang masasuggest ko para makompute nyo kung kakasya ba is ganito. So, ayan, sige. Mag-sample calculation tayo para makompute nyo kung tingin nyo kakasya ba yung inyong magiging income personally. Bawa, ang offer sa inyo ay 40 per hour. Tapos, ang required hours nyo within the week is 40 hours. So, 40 times 40 equals 1.6. Times ko sa 4, halimbawa, 4 weeks in a month. So, 1.6 times 4. That's 6,400. Magle-less ako, ang ginagawa ko, nagle-less ako ng 20%. Kasi doon, parang ina-estimate ko lang lahat ng tax, tax, lahat ng deduction sa ano, ito yung magiging net ko na expected, which is 5,120. Yun. Yun yung ina-expect kong take home ko. So, kung may 5,120 ako per month, at ang gastos is nasa 4,000, yun. Magkakaroon kayo na idea kung kaya ba. No? And, yun, nakadepende nga. Kasi yung iba, mababa pa yung offer. Yung iba naman, mas mataas pa sa 40. Yan. So, magkakaroon na kayo ng idea kung kakayanin ba. That's it for today. Kung meron pa kayong mga questions, comment lang kayo. Thank you so much sa panonood. And last, shout out natin kay Ate Jazz. Nagpapa-shout out siya, ang aking pamangkin na susunod sa ating yapak. Nagna-nursing din siya. So, yun. Hoping na makapunta na agad sila dito together with my family. Miss na miss ko na kayo. See ya to the next vlog.